na hidwaan ng ating bansa. Ang problema, hindi nga masyadong nakikinig at pati na rin doon sa GAA budget ng 2025 na sa palagay ko, naku talaga naman, ang laking kawatan. Ano ba naman yan? Sayang lang ang hinihingi natin sa flood control, sa ating sundalo. At may mga privilege speech, nagagalit yata siya dahil nga hindi ako sumasang-ayon lagi. Kaso, ayoko naman siya mapahamak ng todo-todo. Ito nga, ang nangyari, ang balita ko, nagagalit siya doon sa investigasyon, pero hindi ko maintindihan kasi akala ko makakatulong ako, honestly, to tell you the truth, Ali, and Pams, no? Kasi I thought, dahil nga yung mga tao, galit na galit, nag-iiyakan, emosyonal na tayo, at andyan, ang dami ng protesta, prayer rally, kung ano man ang tawag, sabi ko, para makapagbigay ng liwanag, mag-imbestiga tayo. Kinumbida ko lahat ng government people. As a matter of fact, lahat sila, gobyerno, wala ngang representative. Buti nga si Inday Sara nag-zoom. Nagising na nga stress ng umaga. Wala talaga sa kanilang pangkat. Lahat gobyerno yon. Hindi ko naman alam ang mga sagot nila. Malay ko ba na hindi tutugma at lalos mga magagalit ang mga tao? Sila naman yun nagtanong ako dahil hindi ko alam ang sagot. Hindi ko naman control ang kanilang sasagutin. So I understand where you're coming from, Senator. Bonggang-bongga. Ako, sorry na lang. Hindi ko talaga ninanais na magkaganon. So Senator Ivy, looking back, no, hindsight, sabi nga, ika nila is 2020. You were against the Maharlika Fund, People's Initiative, itong impeachment po laban kay VP Sara, yung gaan na budget. And yet kasi it all came, it was all publicized, no? It came out sa media. Wasn't there any chance for you to discuss this privately bago humantong sa ganitong na punto na umabot na rin po na hindi na rin po binabanggit ang inyong pangalan sa mga huling mga kampanya ng alyansa? At yun na nga, no, very glaring kasi kayo po ang ate, kayo po ang kapatid. Hindi ba parang napakasalimuot na po ng pinagdaanan? Kung sakali po sana na pag-usapan dito privately para hindi humantong sa ganitong sitwasyon. Nung una, talagang nakikipag-usap ako, nag-e-effort ako, kahit alam ko may humaharang, maraming ayaw na nagsasabi ako. Alam naman ninyo ako, masyado kong prangka, hindi ko nga maintindihan paano ko naglanding sa politika. Dire-diretso ako magsalita at minsan masakit. Talagang mahirap At nung umpisa, kinakausap ko pa sa matter of fact, yung mga anak ko, tumutulay hanggang sa mga bandang April, May ng 2023. 2023? Kami. Oo, ang tagal na nun, no? Yeah. Anyway, nag-e-effort kami na talagang mag-usap, sabihin ko sa kanya. Kaya lang, ang feeling ko walang nangyayari. At patapos noon, parang maraming humaharang. Tuwing dapat kami magkita, maraming humaharang. At sino yan? Pangalanan, sino yan? Pangalanan. Sino yung mga yan na pakiramdam mo, Senator? Hinaharang para mag-usap kayong magkapatid. Kasi iba yun di ba? Iba yung may komunikasyon sana dapat kayo. Sino yung, parang may cordon sanitaire, ganon? Yes, parang ganon. Tapos, alam mo naman ninyo, nung bata pa ako, panahon pa ng tatay ko, as usual, nasabi ko na Malacanang is a snake pit. Yeah. At marami kasing tao doon na talagang kanya-kanyang agenda dyan. Maraming ambisyoso. Maraming nagmamadali maging Pangulo. Uulahan pa nga si Bongbong, kaya napipikon ako. Yung mga yan, kung ano-anong binubulong dyan, tapos nakaantabay kay Bongbong all day long, ang totoo, ako naman, hindi ako type na bababa doon. Unang-una, may trabaho din ako, may trabaho din siya. Ba't ko naman guguluhin at guguluhin? Pero sila nakatutok talaga, hindi ko kakayanin yon. At ang problema, yung habilin ng tatay ko na alalayan, bantayan, alagaan mo yung kapatid ko, hindi ko nagagampanan at nayayamag sa akin. Alam ko, kaya minsan napipilitan ako katulad nung nakaraang taon. Kahit, alam mo, sa totoo lang ako yung hindi mahilig sa investigasyon. Napilitan ako mag-imbestiga tungkol sa PI, yung pagpapalit ng Constitution. Napilitan rin ako mag-imbestiga tungkol sa mga ayuda, yung bilyon-bilyon na linulustay sa pampolitika. Abay, dyan sa budget na yan. At
syempre, eto nga, napilitan ako kasi foreign relations naman ako. Paano ka man iiwasan yan? First time naman nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas itong tinangay ang isang Pangulo, isang Pilipino sa kanyang sariling lupa dito sa ating bansa. Eh ano na lang yung mga OFW natin, pupulutin na lang yan isa-isa. Dahil pabagsak yung rating ng ating Pangulo, parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Isiniwalat ng dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales na kasado na di umano ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagpasok ng 20th Congress nitong taon. Dagdag pa ni Gonzales ay kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala ng tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak ng ating bansa. Matatanda ang hinamon ni Atty. Salvador Panelo si Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos kung talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte at tuluyang isinuko sa kamay ng mga banyaga. Nahayagang pagtatraidor ito na ginawa ni Bongbong Marcos sa soberanya ng ating bansa at malaking ground ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto. Ayon pa nga kay Panelo, kung talagang mali ang ginawa ng gobyerno ito at ang puno ng gobyerno ay ang iyong kapatid, maghain ka ng impeachment laban sa kapatid mo sapagkat yan ay culpable violation of the Constitution. And I quote, It's been a difficult decision, no? Yung whether or not to go through with the investigation, yung hearing sa iyong Foreign Relations Committee. Gusto ko malaman yung thought process because even before coming to the decision na itutuloy mo, eh may pinanghahawakan ka na kasi nakita ko yung yung may parang pa-PowerPoint na ito ang diffusion lang. Ito ang red notice. Makita mo, magkaiba na contrary to your claim na kailangan natin we are obligated to cooperate with Interpol because we got a red notice at yun ay ating ipatutupad. Diffusion lang. So handay. I mean, even before the decision na gawin niyang hearing na yan, alam mo na ang iyong kapatid, the chief executive, ay malalagay sa balag ng alanganin because, the decision will come from the highest official of the land. Kung itutuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, what made you to decide to go ahead and conduct the hearing? Sa totoo lang, maraming beses talaga na nagkakaproblema ako dyan. Hindi lang naman ito first time. Alam naman ninyo na yung tatay ko, pinagbibilin lagi sa akin bilang super ate, super manang, na alalayan yung aking kapatid. Marami yan ang papel ko, lalo nag-aaral kami sa abroad. Wala naman yung magulang namin. At saka ang weird naman ang pala